Ang una at pinakamalakas na gate na lumitaw lang naman sa itaas ng South Korea. At mukhang ito na ata ang tsansa ni Soho na muling makita ang ina na si Cha Hae-in. Dahil sa chapter na ito ay lumitaw lang naman ang isang S-rank gate na posibleng doon lang na stuck si Cha Hae-in kasama si Kaizel. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa Air Traffic Control Tower sa airport ng South Korea. Habang busy ang lahat ng staff sa pag-monitor ng mga aircraft sa paliparan, may biglang tumawag sa main control na this is flight KAL 472, Control Tower, please respond. Kaya sinagot kaagad ng main control na go ahead. Wika ng captain na currently sila ay nasa flight level 350 with a coordinate of latitude XX and longitude XX. Nandito sila ngayon sa airspace malapit sa South Korea. Kaya mayroon siyang tanong, sa current altitude nila ngayon, posible bang magkakaroon ng snow? Wika ng main control na sa totoo lang, walang snowfall sa itaas ng ulap ngayon in the upper atmosphere. Kaya napasagot ang captain, common sense naman yun hindi ba? So paano ko to ipapaliwanag ngayon? Ngunit nang napatingala ang captain upang linawin kung ano nga ba ang nasa itaas, nagulat siya sa kanyang nakita. Dahil isang gate pala ang nasa itaas na napapalibutan ng mga snowflakes at mukhang gagawa ito ng bagyo sa kapal ng snow na umiikot sa gate. Kaya napasigaw ang captain na isa itong gate. Isang gate ang nakumpirma ko dito sa itaas ng South Korea. Kung kaya't nagulat ang mga staff nang nalamang may gate na lumitaw at nasa himpapawid pa talaga, dagdag pa ni Captain na isang mabangis na snowstorm ang bumubuo sa paligid nito and at this rate, baka mag-crash ang eroplano nila. Kaya namutla ang mukha ng main control na napadilat sa sinabi ni Captain na gusto niya mag-initiate kagad ng emergency landing subalit ang sumunod na eksena ay beep-beep na lang ang naririnig ng main control from Captain. Kaya parang tumigil ang mundo ng mga staff nang nalamang wala na si Captain sa linya. At mukhang alam ko na kung anong klaseng gate to mga lods. At pinapatrail pa talaga tayo. Dahil kung naaalala natin sa huling parte ng Season 1 ng Ragnarok, ipinakita si Cha Hae-in na nasa Iceland kasama si Kaizel. At ang gate na lumitaw ngayon na bumubuo ng snowstorm sa labas ay posibleng mag-turn into red gate na kasing lakas ng isang S-rank gate. Kaya parang ito na ata ang moment mga lods na muli nang makikita ni Song Soho ang kanyang ina. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang mabangis na monster na nagsagawa ng pag-atake gamit ang kanyang matutulis na claw. Ngunit biglang binalot ang kanyang katawan ng mga pag-atake na sobrang niyang ikinagulat dahil in instant nahati kaagad ang kanyang katawan at dito'y pinakita si Song Soho na gumawa ng mga slashing attacks na parang dinaanin lang ang beast habang hinahati-hati ng pinong-pino gamit ang kanyang dagger. Kalmadong napa-aura moment ang ating bida matapos tapusin ng monster habang hina-highlight ang kanyang hero grade gauntlet na pinangalanan niyang Greed. Ngunit bigla siyang nang hinayang dahil nakalimutan naman niyang gamitin ang skills ni Greed. Dagdag pa niya na talagang naramdaman niya na tumaas ang kanyang stats matapos niyang suotin si Greed. Sayang nga lang, ngayon lang niya na-check ang skills nito na isang active skills na tinatawag na Smash na kayang mag-deliver ng powerful blow that deals massive damage sa mga solid structures at mayroon itong plus 200% damage sa mga solid object. Napansin ni Soho na tapos nang kunin ng mga Shadow Soldier ang mga Mana Stone, kaya dapat makaalis na kaagad siya dito bago mag-collapse ang dungeon. Napaisip ang ating bida na ang kanyang mga Shadow Soldier ay nagtatagal lang ng ilang araw at kailangan niya itong gawing shadow item for permanent ownership. Ngunit ang store ng shadow item ay puno na, kaya mukhang kailangan niyang i-release sa mga lower grade at gagawa ulit siya ng shadow item gamit ang mga nakuha niyang shadow soldier dito. Subalit biglang umapaw ang napakatinding kapangyarihan ni Soho at nagbigay ng notice ang system na ang shadow creation skills ay nag-level up at ang kanyang probability of skill shadow creation na mabigyan siya ng high grade item ay tumaas na. Mas lalong nandilat si Soho sa kanyang nakita dahil kasabay ng pag-apaw ng kanyang matinding kapangyarihan ay nag-rise up ang napakaraming bagong shadow item sa kanyang paligid matapos niyang gawing item ang mga shadow soldier na nakuha niya recently. Napakrossarm ang ating bida
nang nakita niyang marami siyang nakukuhang high-ranking items pagkatapos siya mag-level up at konti na lamang ang mga normal ranks. Kaya naghanap siya ng item baka may nakuha siyang heroic grade. Ngunit nag-iba ang reaksyon ni Soho nang may lumitaw na item sa harapan niya mismo na isa na namang gunlet ngunit isang heroic grade. Ang kaso, kakakuha lang niya ni Greed nung nakaraang araw. Kaya sobrang nanghihinayang si Soho dahil hindi niya pwedeng tingnan lang niya ang outer look ng item. Dahil kung ikukumpara niya ang stats ng Manticore Gunlet na ito, mas lamang si Greed in terms of boost power. Kaya ilalagay na lamang niya muna ito sa storage. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan lumabas na si Saw sa gate ng field type dungeon at sobra siyang nagpapasalamat sa Hunter Association sa pag-convince ng ibang guild na patuloy lang silang mag-raid sa iba pang field type dungeon. Subalit nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon wala pa ring Stardust Factory sa mga field type dungeon na na-raid niya. Bagay na sobra siyang napaisip kung may ibang nakakaalam sa ginagawa niya, especially Apostle of Itarim, na parang nahuhulaan ang kanyang galaw at inuunahan kaagad siya ahead of time. Lumapit ang isang staff kay Soho upang magpasalamat sa trabahong ginawa nito para sa field type dungeon. Ngunit napansin ng ating bida ang pag-alarm ng cellphone niya na nagbigay ng emergency notice ang Hunter Association na ang lahat ng hunter ay kailangan mag-report sa associations immediately. Kaya napaisip ang ating bida kung ano kaya ang problema. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa main entrance ng Hunter Association building at ipinakita na nasa meeting room na ang 5 guildmaster ng 5 pinakamalaking guild sa South Korea. Kaya parang nahiya tuloy sa sarili itong si Park Jung-soo dahil siya lang ang nag-iisang A-rank sa 5 major guilds. Wika ni Baek Yun-ho na alam naman siguro nilang lahat kung bakit sila pinatawag dito. Kaya napatagon si Choi Jong-in na probably dahil sa gate na lumitaw above South Korea. Kaya napatagon si Lim Taegyo kung pagdidesisyonan ba nila dito kung sino ang pwedeng magmamay-ari sa gate na yon. At napatawa naman itong si Ma Dong-ok dahil sigurado siyang ang Fame Guild ang makakakuha nito. Dagdag pa ni Ma Dong-ok na narinig niya magandang balita para kay Lim Taegyo na nagawa nitong ma-recruit ang S-rank hunter na si Lee Yoon-sok. Kaya paano nito nagawa? Since ginawa nila ang lahat ng paraan ngunit hindi pa rin nila ito nakuha. Kaya napaside ay itong si Lim Taegyo kay Choi Jong-in upang manginis at pa-humble na sinabi na hindi naman siyang gumawa nun, si Park Doo-jin. Sobrang swerte lang talaga niya sa mga guild member niya. Biglang dumating si Soho na tumatakbong pumasok sa meeting room at humingi kaagad ng sorry dahil na-late siya. Kaka-cleared lang kasi niya sa isang field type dungeon. Kaya nandilat sa sobrang gulat ang 2 guildmaster nang nakita ang S-rank hunter na si Song Soho. Kung kaya't kaagad nag-uunahang lumapit ang dalawa at napawi ka kaagad si Ma Dong-ok na tingnan nyo kung sino ang nandito. Si Coach Song Soho. Ikinagagala kitang makita. Kaya naguguluhan ang ating bida at napasabing, ha? Hindi ako coach daw. Anong nangyari dito? Nawi ka naman ni Park Jung-soo. Na di ba hindi ka pa affiliated? Sumali ka sa aming night guild. Igagaranti namin sa'yo ang pinaka the best treatment. Nawi ka naman ni Ma Dong-ok. How about sumali ka na lamang sa Fame Guild? Habang itong si Choi Jong-in ay napawat na lamang dahil isa daw itong napaka-familiar na sitwasyon. Kaya pangiting sinabi ni Soho na maraming salamat sa inyo. Ngunit kailangan kong tumanggi. Wala kasi akong planong sumali sa kahit anong guild. Kung kaya't napaduko na lamang ang dalawa sa likod na parang nahiya kagad. At si Choi Jong-in naman ay napahay sa sarili dahil isa na namang another firm rejection. Naisip ni Soho na siya lang ang hunters dito na hindi pa affiliated. At kung gagawa din siya ng sarili niyang guild, mukhang mas madali para sa kanya makatulong at mag-recruit din ng ibang hunters. Kaya dapat niya itong pag-isipan na maigi. May kumatok sa pintuan at pumasok na nga ang chairman ng Hunter Association kasama ang kanyang assistant na puno ng stress ang muka. Kaya pangitingang sinabi ni Ma Dong-ok na mukhang late ata itong si Coach Woo at parang hindi maganda ang pakiramdam nito. Stomach ache. Kaya napamugtok na lamang si Woo Jin-chul na sinabing pasensya na. Sobra siyang natagalan sa organization data at nagpapasalamat siya sa pag-response sa summon ng Hunter Association. Wika ni Chairman Woo Jin-chul na alam nilang lahat na may gate na lumitaw sa itaas kahapon. Isang passenger ng plane ang unang nakakita nito. Ngunit nakita nilang napapalibutan nito ng sobrang lakas na magic na nagresulta sa pagka-crash ng plane at pagkaroon ng napakaraming casualties. Nagpadala kaagad sila ng mga A-rank hunters para i-measures ang gate magic, ngunit lumampas ito sa higit pa sa isang A-rank level. Kung kaya't kinlassified nila ang gate
bilang S-rank level. Nagulat ang lahat nang nalamang isang S-rank gate ang lumitaw sa itaas ng South Korea. Ngunit si Ma Dong-ok at Park Jung-soo ay parang nagtataka kung gaano nga ba kamapanganib ang isang S-rank gate na gano'n na lang ang naging reaksyon ng ibang guildmaster. Habang si Soho ay nagulat din dahil ito ata ang first S-rank gate na lumitaw since Cataclysm. Nakita ni Soho na sobrang natatakot talaga ang tatlong S-rank hunter na sina Lim Tae-gyo, Choi Jong-in at Baek Kyun-ho na wika pa nitong ito na ang pinakamasamang sitwasyon na kinatatakutan nila. Kung kaya't habang nakikita niyang nanginginig ang mga kamay ni Choi Jong-in at hindi na nakapagsalita pa si Lim Tae-gyo, naisip ni Soho na ganun ba talaga kamapanganib ang isang S-rank gate na kahit ang isang S-rank hunters na mayroong past memories ay sobrang natatakot. Kaya pangiti na lamang na sinabi ni Soho na kung magtutulungan silang lahat, still, posible pa rin nila itong ma-handle, hindi ba? Biglang lumabas si Vero at sinabing still, mahirap pa rin kahit magtutulungan pa silang lahat dito. Wala pa rin pinagkaiba kundi magiging pagkain lang sila ng mga ants in comparison. Nagulat si Soho sa paglabas ni Vero at si Ma Dong-ok naman ay natulala nang na-realize na yan na ba ang sinasabi nilang skills ni Soho na kayang mag-summon ng beast. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nanginig ang buong katawan ni Ma Dong-ok na hindi niya alam kung bakit na parang nakaramdam ng takot ang buong katawan niya. Biglang binatukan ni Soho si Vero at sinabing, "Wala ka namang alam patungkol doon. Huwag mo ang takutin ang lahat dito, Vero. Bumalik ka na nga doon." Wika ni Vero na napaluwa sa sobrang lakas ng pagbatok ni Soho na hindi niya maiwasang sumali sa conversation na ito dahil walang ibang mas nakakaalam patungkol sa S-rank gate kundi siya lang mismo. Ang nag-iisang S-rank boss sa previous world ay wala nang iba kundi siya mismo, si Vero. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!